Labutan ako mga lods, grabe. Mga bata, kabataan, hindi na safe. O, Risa Hontiveros, ano na? Ang mga galamay mo ng mga kriminal. Naglipana na. O, Abalos, di ba sabi mo, galit sa kriminal. O, Abalos! Bakit nagsilabasan ng mga kriminal na Abalos? Magsasabi na naman ng ibang mga legalista, kasalanan ba yan ng presidente? Bobo! Siyempre, nasasakupan tayo ng presidente. Anong ginagawa ng presidente at ng gobyerno na to para maging safe ang kapaligiran natin? Imaginein mo, estudyante, walang kamuwang-muwang, pinagsasaksak sa kalsada mismo. Bakit? Diba? Bakit? Apaka-basic lang yan. Ha, napanatilihing safe ang kapaligiran, hindi pa magawa-gawa. Isang command lang yan ng gobyerno. Isang command lang yan ng presidente. My God, sobrang nakakaawa. Imaginein mo. Imaginein mo na lang mga lods. Kung what if anak mo yun, anak mo yung pinagtitripan ng kriminal. Buti nga lang kung anak ng mga politiko yan eh. Pero, diba, mga walang kamuwang-muwang na mga kabataan na nasa kalsada, pagsasaksakin. Tapos itong buwisit na Marvel sasabihin, bumaba na ang crime rate natin. Buwisit, crime rate mong mukha mo. Una sa lahat mga kababayan, gusto ko pong linawin, tayo po kahit ano pa po yung political stand natin, kahit sino pa sinusuportahan natin, pare-pareho po tayong ayaw ng krimen at galit po tayo sa mga kriminal na nambibiktima po ng mga inosenteng tao. Na talagang dehado po yung mga taong nagtatrabaho, lumalaban ng tama at patas, pero nabibiktima po sila ng mga kriminal. Galit po tayo doon at tayo po ay naaawa din at nagbibigay ng simpatya sa mga nabibiktima ng mga kriminal na iyon. Ngayon ang problema po mga kababayan, ang mga taong ito, bukod po sa exaggeration na ginagawa nila, tila nililin lang po nila ang ating mga kababayan sa mga sinasabi nila sa social media, no? Isa-isahin po natin. Una, doon sa sinabi niya na Alipores yata, no? Sa pagkakaalala ko, Alipores ni Senator Risa, yung mga kriminal. Pwede niyo pong balikan, yun po yung pagkakaalala ko. I may be inaccurate, no? Pero yun po yung pagkakatanda ko. At hindi lamang po siya, marami po sila na pinapalabas nila na si Senator Risa po ay protector at tagapagtanggol po ng mga kriminal. Mali po yun. Maling-mali po yun. Ipapaliwanag ko po mga kababayan. Napakasama po ng ginagawa nila na panlilin lang po sa mga tao na pinapalabas nila na si Senator Risa ay protector po o tagapagtanggol ng mga kriminal dahil sa ginagawa niya sa Senado na pinaglalaban niya ang mga inosenteng na biktima po ng EJK. So para po sa akin, propaganda po yan na ginagawa nila laban kay Senator Risa Hontiveros. Para po sa kanila, kapag binusisi ni Senator Risa ang mga summary executions, EJK, vigilante killings, tanim ebidensya, pinalaban para panabasing ng laban or talagang pinagbintangang ng laban kahit hindi, reward system, mistaken identity, at iba pang unlawful things na nangyari during war on drugs, para sa kanila protector na si Senator Risa o pumapanig na sa mga adik at mga kriminal. Parang yung naratibo nila na kapag inopost mo o binatikos mo ang mga ginagawa ng China laban sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, para sa kanila gusto mo na agad girahin ng China. Maling-mali po ang ganyang pangangatwiran, mga kababayan. Ang gusto lang ni Senator Risa ay panagutin ang mga umabuso sa kapangyarihan at panagutin ang mga may sala sa pagkakadamay ng mga inosente at mga napagbintangan lamang. Hindi niya pinoprotektahan at hindi niya pinapanigan ang mga nagkasala sa batas, mga kababayan. Tandaan natin na may mga patunay ang pinaglalaban ni Senator Risa Hontiveros. Tandaan natin na marami nang nagkaroon ng mga court decisions na napatunayang inosente pero nabiktima ng EJK. May nanlaban survivor na nanalo sa kaso niya laban sa mga pulis. Mga mismong polis na umalis sa serbisyo dahil hindi na masikmura ang tanim ebidensya. Merong polis na caught on CCTV na nagtatanim ng ebidensya sa isang patay na suspect. May mga confession sa Quadcom about sa pagpapatumba kay retired Police General Barayuga na sinasabing kung kailan patay na saka isinama ang pangalan sa narco list.
at mga video and confessions mismo na mula sa dating presidente na naghihikayat sa mga pulis na palabanin ang suspect. Mga kababayan, suspect pa lamang po sila. Hindi pa po sila convicted sa korte. Mga confessions at pronouncement statement mula sa dating presidente na nagpapakita po sa atin na hindi po tama na pagtrato sa mga tao na pinaghihinalaan pa lamang. Karamihan po sa kanila ay na-EGK. Ilan lamang yan sa mga pinaghuhugutan ni Senator Risa, mga kababayan. Kaya siya'y naninindigan at nakikipaglaban. Mga inosente at biktima ng pang-aabuso ng otoridad ang pinapanigan at pinaglalaban ni Senator Risa Hontiveros. Kaya maling-mali ang sinasabi ng mga DDS nito ni Rosalinda na alipores ni Senator Risa ang mga kriminal. Maling-mali po ang sinasabi nila na protector po at tagapagtanggol si Senator Risa ng mga kriminal. Mali po yun. Isa sa patunay na mga biktima at inosente ang pinagtatanggol ni Senator Risa ay ang ginawa niyang paggisa at paglaban kina Senior Aguila, Alice Guo, Apollo Kibuloy at iba pa. Ngayon, tanungin nyo ang sarili nyo, sino ba ang nagtanggol sa mga kinalaban ni Senator Risa sa mga Senate hearing ng mga inaakusahang lumabag sa batas or alleged criminal? Sino ba yung ginawang economic advisor pa, yung taong nalilink sa Web of Criminal Activities according sa House of Representatives Quad Committee? Sino ba ang nagsabing malinis ang pogo? Pagkatapos, tanungin nyo ulit ang inyong mga sarili kung sino talaga ang pumapanig at protektor ng mga kriminal. Mga kababayan, uulitin ko po, hindi po protektor o tagapagtanggol ng kriminal si Senator Risa Hontiveros. Ang pinaglalaban po niya ay mga biktima at mga inosente na nadamay sa EGK, mga pinagbintangan, mga inakusahan, dahil meron naman po talagang mga proof na may mga ganong kaso, na kung hindi pa nagkunwaring patay, hindi makakaligtas sa EGK, at hindi mananalo at malilinis ang kanyang pangalan sa korte. Can you imagine that? Ilan sa mga libo-libong napatay ang ganon ang kaso na inosente pero kailangang itumba dahil may sinasabing reward system. Mga kababayan, pinakita ko naman po sa inyo ang mga balita at mga patunay ng pinaglalaban ni Senator Risa. So sana wag po kayong maniwala sa panilinlang ng mga ito na si Senator Risa po ay protector or tagapagtanggol ng mga kriminal. Hindi po totoo yun. Ngayon, doon sa sinasabi nito na parang gusto niyang palabasan na isisi sa presidente yung nangyayaring mga krimen ngayon. Ito po kasing ginagawa ng mga yan. Yung mga balita patungkol sa krimen, yan ang i-emphasize nila, kalimitan, i-exaggerate pa nila, at magsasalita sila as if sobrang grabe na at sobrang tindi na ng krisis. Ganun po ang ginawa ng mga yan noong 2016. Ngayon mga kababayan, ginagawa po ng ating kapulisan, ng ating gobyerno at ng Pangulo ang lahat para ma-minimize at matanggal ang kriminalidad dito sa bansa po natin. Hindi po sila nagpapapetex-petex. At mismong PNP na po ang nagsabi na bumaba po ang krimen sa bansa natin at mas safe tayo ngayon. Kaso ang mga ito, makabalita lamang ng isa, dalawa, tatlo o apat, magsasalita na sa social media as if napakatindi na po ng problema. Hindi po kasalanan ng gobyerno yan at hindi po kasalanan ng Pangulo. Again, pare-pareho po tayong ayaw ng krimen at pare-pareho po tayong galit sa kriminalidad, mga kababayan. Ngayon, kung sinasabi nila na nagbalikan po ang krimen ngayon, ano pala yung mga nangyari nung time ni PRRD? Nung time ni PRRD, may namasakad po sa Bulacan, isang pamilya. Pag uwi ng tatay, wala na po ang kanyang asawa, 3 anak at ang kanyang biyanan. Noong time ni PRRD, isang estudyante po, hinarangan po ng 2 suspect o criminal architecture student. Nawala na po siya dahil siya po ay tinumba ng 2 kriminal na yon. Nangyari po yan noong time ni PRRD. Sa makatuwid, nangyayari din yan noong time ni PRRD at hindi po yan kasalanan ng dating Pangulo. Kaya hindi fair na isisi ng mga ito or palabasin na sobrang lala na ng kriminalidad ngayon dahil noong time po ni PRRD ang dami din. Pero sinisiba natin yung dating Pangulo? Hindi, mga kababayan. Bukod doon, ito po,
Panahon po ng dating Pangulong Duterte, kahit mismong pamangkin niya, ayan, nabiktima po ng kriminal. Ayan po yung balita. At yan po ay ilan lamang sa mga balita na pinapakita ko sa inyo ng mga nangyaring krimen nung panahon po ni PRRD. Para ipaintindi sa mga ito na wag naman kayong magsalita as if ang lala ng krimen ngayon. As if walang ginagawa si PBBM para labanan ang kriminalidad. Nakabalita lang kayo ng ilang krimen. Kung magsalita na kayo, akala nyo ang lala. Pinagbibintangan niyo pa si Senator Risa Hontiveros na tagapagtanggol ng mga suspect when in reality, ang pinaglalaban po niya ay mga biktima po ng EJK, mga inosenteng nadamay. Pinakita ko naman po sa inyo kanina ang pinaghuhugutan ni Senator Risa Hontiveros. So, wag po tayong magpadala at wag po tayong maniwala sa panilinlang ng mga ito. Ginagawa nila yan para mailuklok na naman po ang kanilang mga gustong iluklok. Ganyan po yung kanilang propaganda, i-exaggerate ang mga nangyayaring negatibo sa lipunan para palabasin sa mga tao na may matinding krisis. At ang magre-resolve or ang tagapagligtas ay ang kanilang mga idol. Ganun po ang kanilang gustong palabasin. Again, kahit po nung time ni PRRD, ang dami rin pong krimen, mga kababayan. No? At hindi po natin sinisi yung dating Pangulo. Ngayon, may nababalitaan tayo pero hindi po kasalanan ng Pangulo yan, ng kasalukuyang Pangulo. Again, pare-pareho po nating ayaw ng kriminalidad at galit tayo sa mga kriminal at tayo po ay naaawa at nalulungkot kapag may mga inosente na nadadamay. Pero hindi po natin kailangang bumalik sa madugo at halos araw-araw na patayan para lamang labanan ng kriminalidad dahil marami rin pong nadadamay na inosente. Wala na yung pinagkaiba sa mga kriminal na mga nambibiktima ng inosente. Kung yung mga vigilante, yung mga riding in tandem, basta na lamang magtutumba ng kung sino gusto nilang itumba dahil napagbintang ang kriminal or suspect. Pero hindi naman napatunayan sa korte. Yun po ang problema. Wala na rin po yung pinagkaiba sa mga kriminal dahil may dinadamay po silang mga inosente. At sa panahon po ni PRRD, may mga kriminalidad din pong nangyari. Kaya wag po sana silang magsalita as if perfecto yung kanilang sinusuportahan. At kung makabalita sila ngayon ng mga nangyayaring kriminalidad, wag naman sana i-exaggerate at pagmukaing as if matindi na po yung krisis. Nung panahon nga po ni PRRD, ang dami pong riding in tandem. Ngayon po ba? Ako po personally, hindi na po ako masyado nakakabalita ng mga riding in tandem na iyan. Meron iilan, ano? Pero again, wag po tayo maniwala para sa akin ay ginagawang panlilinlang ng mga ito at propaganda para maiangat ang kanilang mga iniidolo para pagmukaing ang bayani, superhero at tagapagligtas ay ang kanilang mga iniidolo. I-exaggerate ng mga yan, ang i-exaggerate nila, i-emphasize ng mga yan, ang i-emphasize nila para palabasing matindi po ang suliranin at kailangan palitan ng kanilang mga idol ang mga namumuno. Huwag po tayong maniwala, huwag po tayong magpadala. Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung malike niyong video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.